At syempre po, nagpapamati rin po ang magiging katuwang ni Yorme pagdating sa mga party list. Nandiyan po ang Kaulad Pinoy Party List number 133. Isang mahusay na mananalo ng sports na basketball. Kilala kanya bilang Mr. Excitement. Konsihan na tutugon upang mas matilayok ang mga kabataan sa bisyo sa pamamagitan ng sports. Ang legendary PBA player, Councilor Bong Alvarez. Agawat, Gusto mo kayo? Kumain na po ba kayo? Mabuti na po. Una-una po, salamat po sa Diyos at tayo binigyan ng pagkakataon na magtipon-tipon, magkita-kita at magkakwentuhan ng konti. At magpapakilala lang po ako ng konti. Ako nga po pala si Bong Alvarez, ang Mr. Excitement ng PBA. Ako po yung pinanganak at lumaki dyan po sa tahimik na lugar sa Quiapo. Yan, ito po ang pinanganak. At nag-elementarya po ako sa Apolinario Mabini Elementary School. Dyan po sa Quiapo yan. At nag-high school naman po ako sa University of Manila. At nag-college sa San Sebastian College. Yan. Simula po ng elementarya, ako po'y atleta na track and field po ako lahat ng laro. Nilaruan ko track and field na high jump, long jump, shot put, hurdle, lahat po. At captain boy po ako ng volleyball nung ako po'y elementarya. At nung high school naman, ako po'y basketball player ng University of Manila. At ganun din po nung college, sa San Sebastian College. Ako po yung basketball player sa madaling salita po. Simula po ng elementarya hanggang ako'y nag-college, ako po yung libre ng tuition fee. Dahil po sa larangan ng sports. Kaya po po yung mga magulang ko sa akin dahil wala po silang gasto sa pag-aaral mo. Ngayon naman po, siya nga pala ako po pala pinanganak lumaki sa Quiapo, pero ako po'y purong Ilocano. May mga Ilocano po ba dito? Wah, marami rin pala Ilocano dito. Ang tatay ko po ay isang sundalo mula sa Bigan, Ilocos Sur. Ang nanay ko naman po ay mula sa Bangged, Abra. Ayan, ako po ay laking Quiapo, pero fluent po ako mag-Ilocano. Dalay ng ubi, ang mukang salita. Amin may kakamsat, ang muming salita at Ilocano. Kaya ninanan ng tatang ko, makapalas na ng Ilocano. Kaya sa Balis, kumapol. Kababayan ni Misyon, opo. Ayun po. At ako po nandito kayo sa inyong harapan. Ako po talaga yung sobrang pasalamat. Ika nga, dream come to sa akin. Kasi talagang lagi ko po dinadasal. Sabi ko, Lord, sana bumalik ang ating mahal na Yorme Isko bilang alkalde ng Manila. At sana po, kuhanin niya ako bilang sa mga konsehal niya. Ito po, natupad, nangyari, kinuha po ka ni Yorme Isko bilang konsehal niya. Kaya talagang sobrang saya ko po. Talagang natupad ang dasal ko. Alam niyo naman po, ang ating Yorme Isko, lagi na po sinasabi, Manila, di ba? God first, lagi na sinasabi gano'n. Alam niyo po, biblically speaking, no? Nasa Bible po yan. Sa Mateo 6:23, ang sabi po doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Pag inuna po natin ang Panginoon Diyos, at totoo lang po, lahat ng pangarap natin matutupad. Totoo po yan. Kaya, ako po sobrang saya talaga at naging parte ako ng Yorme's Choice. Siyempre po, kasama po ng aking mga ka-Yorme's Choice. Yan. At sa atin po napakasipag ng Congress Woman Apple Nieto. Palakpakan naman po natin. At siyempre po sa ating po Vice Mayor G. Atienza. At sa ating po mahal na Yorme Isko Moreno,
Kami po yung buong puso nagpapasalamat sa inyo at kumakatok po kami sa inyong mga puso. Sana po papasukin niyo po kami dyan at sana naman po huwag niyo na kami palabasin sa mga puso ninyo. Pwede po ba yun? Oo, ma'am. Maraming salamat po. At pwede pala yun, ano? Ngayon po, kung matatanong nyo, ano ba ang gagawin ko dito? Bakit ako tumakbo? Ay, isa lang po, alam niyo naman po, ako isang basketball player. Hindi po ako maikipagpatalinuhan sa kanila. Ang gusto ko lang po talaga ay ma-share yung talentong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos sa larangan ng sports. Hindi lang po sa basketball, sa volleyball, sa lahat po, pati po chess, laro ko yan. Kayo na gusto ko i-share naman sa mga anak nyo, sa mga apo nyo po, para naman po maibalik ko pagpapala, mag-glorify ko naman ang Panginoon dun sa talentong ipinagkaloob nyo sa akin. Yun lang po ang gusto kong gawin. Kaya sana naman po, inuulit ko, sana matulungan niyo po kami at magtulong-tulungan po tayo. At makakaasa po kayo kung ano po yung serbisyo na pinagkakaloob sa inyo ng ating pumahal na Yorme. Eh, gayon din po ako. Makakaasa po kayo ng serbisyong may excitement. Yun lang po. Maraming salamat po muli. Manila, God first. At ngayon po pangalawa sa ating mga Yormes Choice. Isang lingkod bayan na nagmula sa hanay ng baranggayan. Hinubog at tinanday na ng panahon. Nagsimula bilang kagawad at ngayon ay kasalukuyang punong barangay at ama ng barangay 307. Isa ring vendor sa bangketa, subalit nagsumikap at ngayon ay isang matagumpay na businessman. Pinarangalan bilang most outstanding chairman ng ikatlong distrito ng Maynila. Ang serbisyong tapat at may prinsipyo, Councilor Roy J. De La Cruz. Rolling, rolling tayo tayo. Rolling, rolling. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kayo po dyan sa taas, kamusta po kayo? Taas ng kamay ng mga may bowler dyan. At dito, alam ko po, may nagbigay at hindi ako nakapagsuot sa inyo. Paumanin po ha, medyo naunahan nyo lang po akong umakyat dito. At bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan ng nasa itaas and of course, ang Yorme's Choice sa pamumuno po ng ating walang katalo-talo. Agree po ba kayo? Ang Yorme's Corporeno ay walang katalo-talo. Kayo sa taas, kaya mo ba kayo na walang katalo-talo? Ay totoo yan. Siyempre, kasama ng ating Vice Mayor ng Bulaklak ng Maynila at ang ating maganda na, sexy pa, the golden heart, the golden voice pa, kanya na yata lahat, Congresswoman Apolyeto. At siyempre, ang ating mga kayorme, sa bata-bata natin nga, talagang ang incumbent namin kasama, walang iba, ang mahal ng lahat ng kababaihan kung saan tayo. Ayan. At siyempre, Mocha and Chris, kasama ko po at bilang mula sa lingkod bayan na naghahanay, na nagmula sa kanilang barangayan, ako din po ay isang punong barangay na sa ngayon sa Quiapo Church kung saan nasasakupan ko po ang simbahan ng Quiapo Church. Ayan. At siyempre, samantalin ko na rin po, Happy New Year! Hindi ko po kayo nabati noon at Happy Fiesta. At sa mga kababayan natin, kalugar natin ng mga Chinese, kung hipachoy po sa inyo, and advance po sa araw ng mga puso sa inyong lahat. No? At siyempre, sa mga nanay, tatay, daddy, mamis, lula, at sa lulo, kaya ako lulo na rin, magandang hapon po sa inyo. At naniniwala po ako sa lahat po ng mga batang Maynila, ang magaling at mahusay pumili ng kandidato, walang iba, kundi ang ating mga senior citizens. Ayan. Totoo po yan. Dahil naniniwala po ako sa isang salita, na ang salita ng mga matatanda
ay hindi po kayang baliin ng bata. Tama po ba? Pero pag siya po maglambing, nako, atras tayo lahat yan. Okay. Siyempre naman, ako din po ay kumakandidato para naman kung siya ninyo sa tatlong distrito. Ako naman po ay magpapaabot sa inyo kung ano ang mayroon ako at ano na po ang nagawa ko bilang isang punong barangay na nagmula sa kanilang barangayan. At naniniwala po ako, kahit kayo, naniniwala po tayong lahat dito, na kahit sino po ang tumatakbo, basta nasa puso ang pagsiservisyo, ay garantisado. Tama po ba? At bilang naman nagmula sa kanilang barangayan, ako naman po ay naniniwala, at kayo din po naniniwala. Yung dati nating Vice Mayor na naging Mayor, walang iba po ang bulaklak ng Maynila, si former Lito Atienza. Alam niyo po, 1972, siya po ay punong barangay din na tulad ko. Nakita niyo naman, ang galing, di ho ba? Kaya naman ako bilang punong barangay, ito naman pong nagawa ko. Sino po ang nadukutan na sa Quiapo? Balik pasalamat naman at walang nabiktima sa lugar ko. Pero, alam naman po ng bawat taga-Maynila na ang Quiapo po ay pugad ng mga mandurukot noong mga panahong yon. At sa awa ng Diyos, sa pamumuno ko, dahil sa 318 CCTV na mayroon ako, nung panahon na ako'y nag-umpisa bilang punong barangay, ay proud po akong ibalita sa inyo. Dumayo kayo sa Quiapo. Hindi na po kayo mabibiktima. Kunting-kunti na lang sila. Naubos ko na po. Opo. At bilang punong barangay po, tinutukan ko po ang problema sa droga. Katunayan po, mag-aanong na taon na po akong punong barangay sa barangay Tilusari kung saan nasasakupan ko po ang simbahan ng Quiapo Church. Ang tanging meron lamang po ako, alam niyo po, paint lamang po bilang isang punong barangay. Pero sa loob po ng mag-aanong na taon, magpasa hanggang ngayon, proud naman po ako ulit na ikwento sa inyo mga mami, daddy, tatay, nanay, lolo't lola, na ang barangay ko hanggang ngayon ay drug-free. Opo. At hindi lang po yan. Alam ko po, tuloy-tuloy, marami po rito mga nasinggero, tama po ba? Pero alam niyo po, hindi na po natin bilang Pilipino, yan po ay hobby na po ng bawat isa sa atin. Pero sa barangay ko, proud ko po rin pong ikwento sa inyo. Lahat ng mga nasinggero sa amin, nakikiisa po sa pamunuan ko. Kami po yata ang nag-iisang barangay sa lungsod ng Maynila na talagang wala po kayong makikita. 99.9% wala pong nasinggero sa kalsada o bangketa. Lahat po ng nasinggero doon sa amin na sa loob ng tindahan at pamamahay nila. Kaya naman, proud po ikwento sa inyo bilang isang punong barangay. At, syempre, hindi lang po yan. Ako naman po, 12 years ago, wala pa po sa barangayan, proud ko pong ikukwento sa inyo mga lulog-lula na ni tatay ko. Baka naman sakali, mayroon po akong matulungan sa inyo. Kung sino man po sa inyo, yung may mga katarata sa mata. Opo. 12 years ago, mayroon na po akong proyekto. Wala pa po ako sa barangayan. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ito. Sa mga tuwid, itong 2024, November hanggang Disyembre, mayroon po ako na pa-opirang matatanda. Mahigit 100 matanda na pa-opirang o katarata. At libre po ito. Dumayo po kayo sa barangay ko kung may kamag-anak po kayo para mabigyan ko po kayo ng endorsement para tuwing Martes mayroon pong free check-up dito sa Metropolitan. Pagdating po kayo na check-up, within a week, mauupirahan po kayo. Ganun lang po katagal ang proseso ng proyekto kong ito. Kaya naman, dyan sa itaas, mga lulod-lula, tatay nanay, baka naman kayo may mga mag-anak, hiningi ko po na kayo po ay lumapit para sa ganon, may palaganap po naman ang aking proyekto. Kaya po, nandito po ako ngayon sa harapan ninyo bilang kumakandidato sa ikatlong distrito para naman ang mula sa barangayan ay palalawakin ko hanggang ikatlong distrito. At yan po ay sa tulong ninyo. At sana kami, mga Your Miss Joyce, tulungan ninyo. Wala po kami ngangad.
Gusto namin tulungan ang ating mahal na magbabalik, Yorme Isko Moreno. At huwag na po natin pahirapan ang ating punong ehekutibo pag siya ay nakaupo. Kung kami ay kasama, madali po namin masolusyonan ang lahat ng mga proposal ng ating lungsod ng Maynila. Kaya naman, sa mga batang Maynila, lagi po namin sinasabi, Manila, God first. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo.